Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi. Magsisimula na po sa ating pag-awitan. Awitin po natin ang Bringing in the Sheaves. Sowing in the morning, showing seeds of kindness, sowing in the noontide and the day we name, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, sowing neither clouds nor winter's steaming breeze. Waiting by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth with weeping, sowing for the Master, now the lost sustainer, spirit of the graves. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Para po sa ating sunod na awitin, awitin po natin ang Marching to Zion. Let the Lord and let our joys be known. Singing a song with sweet accord.
ating sunod na awitin. Awitin po natin ang Simply Through Another Week. Para po sa ating opening song, awitin po natin ang Sit by and by.
ipon dito sa iyong bahay-sambahan upang papurihan ka, Amang Diyos. Maraming salamat sa mga pagpapala, lalo tigit sa buhay at kalakasan, Ama. Sa gabing ito, aming inihiling ang iyong banal na Espiritu, ang siyang lumukob sa aming mga puso't isipan, na aming maunawaan ang mensahe na ibibigay sa amin ni Ma'am Mercy, Panginoon. Gamitin mo po siya na ang kanyang katalinuhan, bigyan mo po siya ng makalangit na katalinuhan, Ama, na kanyang ma-deliver ng maayos ang mensaheng ito at buksan ang aming puso't isipan na aming tanggapin ito at aming maisakabuhay, Panginoon, at maaari din po naming maibahagi sa iba. Tulungan lamang po kami dahil kami lamang sa aming mga sarili ay wala po kaming magagawa, Ama. Maraming salamat po sa palaging pagsagot sa aming mga panalangin at pagpatawad sa aming mga pagkakasala. Ang lahat na ito ay aming hinihiling pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Jesus na matagpagligtas. Amen. So, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Happy midweek! Yan. So, masaya po ang mga anak ng Panginoon na sumapit na naman ang Miyerkules or kalahating sanglinggo na kung saan tayo ay magtitipon-tipon upang magkakasama tayong purihin ang Panginoong Diyos. Sa gabing ito, tayo ay pinangunahan sa pag-aawitan ng ating dalawang mga kabataan, si Brother John at si Brother Tad. At ang ating pambungad na awitin ay Sweet By and By. At ang panalangin ay pinagkaloob sa inyo ng inyong lingkod, Sister Crispa, at ganon ako na rin po ang inyong presider. Bago po tayo makakarinig ng awitin, tayo ay magkakaroon muna ng prayer band. So ang magbibigay sa atin ng special offering ay ating hingian ang lahat ng mga kalalakihan na sila ang magbibigay ng musical offering. Then, ating mapapakinggan si Ma'am Mercy sa kanyang mensahe at ang programa ay magpatuloy ayon sa aking nabanggit. Sa atin na pong isunod ang prayer band. Kung kayo po ay mayroong mga kahilingan o pagpapasalamat, mari lang po na kayo ay tumayo at isabi upang sa ganoon ay ating marinig at ating maisama sa ating mga panalangin. Crusade na, no? Pero gayon pa man ay balik-balikan natin yun. Para naman ay isang grupo din yun, mga kapatid. So nakita namin marami din sila nandun sa itaas. So isama natin sa panalangin. And then ang akin na rin pong kalusugan. Kasi para kuha naman. Pero medyo okay naman. So maraming salamat. Isama natin sa dalangin si Brother John Mascardo sa kanyang pag-prepared ng ating crusade bilang speaker na pagkalooban siya ng Panginoon ng mahusay na pagsalita sa atin pong crusade. So, ganoon din mga kapatid, sa bawat mga kapatiran natin, atin pong idalangin na tayong lahat ay makasupport sa gabi-gabi na atin pong krusada. Okay, so sama tayo sa dalangin. Isama din natin yung mga nasalanta sa malaking earthquake doon sa Thailand. Alam ko marami din tayong mga kapatiran doon na nakatira doon. Panalangin po natin sila na sana po okay lang sila at saka yung mga victims. Panalangin din po natin si Brother Alegrado.
hindi pa yata siya makatayo, naka-wheelchair lang po. Kaya panalangin po natin siya at saka yung family niya na sana po ang Panginoon po ay tulungan siya na gagaling para makabalik siya po sa ating iglesia. Hindi pa nakakalabas ng hospital dahil wala pa yatang may mga kailangan pang bayaran, so hindi pa sila nakakalabas hanggang ngayon. At so yun po, marami siyang karamdaman ngayon na iniinda sa kanyang sarili. Yun lang po. Yun pala, si Mark June Magbanwa ang pangalan. Salamat po. Sama natin yung family Salazar sa panalangin. No? Kasi parang umihina yung kanilang spiritual na kalagayan. Dahil sa may mga pagsubok na mga pinagdadaanan, isama natin sila sa ating panalangin. Maski yung pati rin yung mga bataan may sakit kasi sunod-sunod yung aming mga inoperahan na puro mga bata ngayon. So, kalimitan, mga los-los. So, isama natin sila na, yung mga naoperahan na ay bumilis na gumaling. Isama natin ang Bible studyhan din doon sa malapit sa misyon, Mr. and Mrs. Kalanday. Kawawa, sila ay mapira pero walang nag-alaga, hindi na pinansin sa kaniyang mga anak. So, turnover ko doon sa mga pastor, walang time din ang mga pastor doon. Kaya nilitan talaga ako nga punta doon. Mag-asawa yon doon sa misyon. Talagang nangangailangan talaga ng salita ng Panginoon. Stage 4 din yun, mga kapatid. Breast cancer bago nagkalat dito sa kaniyang atay. Namamaga ang atay. Ngayon, okay na. Walang ibang tatawagan, mga kapatid, nangangailangan talaga ng spiritual, pangangalinga. Yung ibig ko sanang i-introduce doon sa care group ng Fernandez, hindi rin pinansin. So, sana ay ipuin ang puso ng mga kapatid natin doon sa malapit na mabigyan ng pansin ang mag-asawa na yun. Yan, Mr. and Mrs. Kalanday po. Yan ang ating isama sa dalangin. Wala na po. Okay, kung wala na, re-recap po natin ang kay Brother George, ang kanyang mga Bible students, sa lahat ng mga interest niya, mga kapatid. Sama po natin gabi-gabi sa ating mga panalangin. Sa lahat ng ating panalangin, mga kapatid, isama natin ang mga gina-Bible studyhan ni Brother George. At lalo tigit si Brother George, idalangin din po natin ang kanyang kalusugan, mga kapatid. Ang kay Brother Ronnie, kanyang hinihiling na isama natin sa dalangin si Brother Albino na siyang speaker natin sa darating na Elders Crusade. Bigyan sa ng magandang kalusugan, higit sa lahat makalangit na kaalaman na ang lahat ng mamutawi sa kanyang bibig ay nanggagaling sa ating Panginoon. Ganon din sa kay Ma'am Mercy, sa kanyang prayer request, ating dalangin ang mga nasalanta sa Thailand ng malakas na lindol. May mga kapatiran din tayo doon na mabigyan din sila ng kagalakan na
ang banal na espiritu din ang magpasaya sa kanila kahit sa ano pa mang mga problema at mga dagok na dumating sa kanilang buhay. Kay Brother Dodds, si Brother Mark June Magbanwa, ating idalangin mga kapatid. Kay Brother Matusalim, mga may sakit, lalo tigit ang mga bata, atin silang idalangin na makarecover sila ng mabilisan. Ang request ni Brother June Mascardo, si Mr. and Mrs. Kalanday. Sayang kung hindi sila ma-care ng care group kasi sila ay mga interested din kaso ang layo lang po. Parang ilang bisis lang ako nakapunta doon, parang kadalawa pa lang kasi malayo nga po. Sayang. So yun lang po mga kapatid, ang ating isama sa ating panalangin. Tayo ay mag-individual na panalangin para atin lahat. Para wag po tayo magmamadali mga kapatid dahil minsan lang po sa isang sanlinggo na tayo magkakaroon ng midweek prayer. So tayo po ay individual na manalangin.
akin na pong tinatawagan ang mga kalalakihan para sa kanilang musical offering. Hello. Shackled by the heat, his birthday. In the world of death and shame, in the hand of Jesus, that's me. And now I am no longer the same. He touched me. Oh, he touched me. And all the joy that fills my soul. Something happened, and now I know He touched me and made new. Since I'm restless, Savior. Sickness and made me whole. I will never cease to praise Him and shout it while eternity rolls. He touched me. He touched me.
Magandang gabi po mga kapatid at happy midweek. Salamat po sa